Ito, pakinggan naman natin. Napakaganda noong sinabi ni Cayetano, 10K bigas, 10K bigas kayo, mga gago kayo eh. Tangin na nyo, hindi kayo magtrabaho, hingi ng 10K na bigas. 10K kada pamilya, 10K na kada pamilya, mga kupal kayo. Kita nyo, ang galing ni 10K kada pamilya, di ba? Tangin na ninyo, kung makaapi kayo sa mga Cayetano, kala nyo, mas matalino kayo sa kanila. Ganyang kagaling yung magkapatid na Cayetano na yan. No? Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh. Sabi ko nga sa inyo, Congress, tinan nyo Congress ha, kung hindi kayo mga gago. Kakampi nyo na si Tulfo, putang ina, hindi pa sumama sa inyo. Mantakin mo, pumirma si Erwin Tulfo. Ay, hindi yata pumirma si Erwin, no? Sa impeachment. O anyways, pumirma o hindi. Putya, gusto na niya ng impeachment pero pagdating dito sa botohan, hindi siya bumoto. Alam niyo kung bakit? Putang ina, walang kwenta talaga yung pinaggagawa niyo. Nabudol kayo ni Tulfo. Putang ina, kala niyo kakampi niyo si Tulfo ha. Nabudol din kayo ni nabudol kayo ni Mig Subiri, nabudol kayo ni ni Villanueva, nabudol kayo nito ni Lito Lapid. Tangina niyo, kala niyo ha. Yan yung sinasabi ko eh, di ba? Di ba nag-analyze tayo? Nag-analyze tayo kahit di naman tayo political analyst, di ba? In-analyze natin, sabi natin, itong senador na to, mapupunta dito. O, pucha yan. Si Bam Aquino lang yung nakita natin eh, Si Bam Aquino lang yung lumipat eh. O, kasi putang ina, traidor pala talaga eh. O, kahit ako, umasa din ako na pakikinggan niya ng Iglesia ni Cristo eh. Pero putang ina, oy, Iglesia! Sino-sino kasing kinakampanya nyo eh. Ayan kinampanya nyo si Bam. Ayaw nyo ng impeachment pero si Bam gusto. Walang iya. Sinayang nyo yung endorsement nyo kay Bam. Sana nag-endorse na lang kayo ng isang Duterte pa. Di sana mas maraming kakampi si Marcoleta. Di ba? O ito maganda rin to. Pakinggan ninyo ang sasabihin ni Chis Escudero at pakinggan ninyo kung paano niya ilampaso yung mga kupal na mga congressman na walang alam kung di magnakaw lang sa bayang Pilipinas. The Senate President is recognized to explain his vote. Thank you, Mr. President. Distinguished colleagues, sa mga minamahal na kababayan. For many of us, the past 2 weeks have proven to be an exasperating, mentally and emotionally exhausting experience. Both sides have fought bitterly at the dialectical struggle to articulate what they respectively believe to be the correct position or view on the issues involved. Passions had run high as demonstrators, whether for or against impeachment, took to the streets armed with their familiar slogans and chants to air their voice on the matter. Various sectors of society, from business, retired military, academe, denominations of faith, offered suggestions for a return to a state of normalcy in the official relations of governmental branches. Through all these, and as early as the time when the articles of impeachment had been constituted, the court was specifically asked, told, urged, and argued to take no action of any kind and form with respect to the prosecution by the House of Representatives of the impeachment complaint. When the present petitions were knocking, so to speak, at the doorsteps of the court, the same clamor for non-interference was made through what are now arguments of lack of jurisdiction, non-justiciability, and judicial self-restraint, aimed at halting the court from any move that may have a bearing on the impeachment proceedings. The court did not heed the call to adopt a hands-off stance as far as the question of constitutionality of initiating the impeachment complaint is concerned. What lies in here rather, is an issue of genuine constitutional material which only the court can properly and competently address and adjudicate in accordance with clear-cut allocation of powers under our system. The claim, therefore, that the court, by judicially entangling itself with the process of impeachment, has effectively set up a regime of judicial supremacy is patently without basis in fact and in law, because it is not at all the business of the court to assert dominance, judicial dominance, over the other two great branches of government. Rather, judicial authority ha. Highest judicial authority. Hindi naman nag-uutos ang Supreme Court Hindi naman inuutosan ng Supreme Court ang Congress how they do their jobs. Hindi naman nangihimasok ang Supreme Court sa duties ng mga senador. Hindi naman nangihimasok ang Supreme Court sa duties ng presidente. Merong kasong i-file sa kanya at according sa kanilang deliberasyon, ilan sila ang nag-deliberate, nagtalo-talo tungkol dito at nagdesisyon na pare-pareho na illegal itong pagsasampa ng impeachment na ito.
Oh, so sila, Supreme Court ang final arbiter, ang referee. Supreme Court ang referee ng lahat ng mga pagtatalo-talo ng mga naggagaling-galingan sa batas, kasi Supreme Court nga lang, yun nga ang trabaho ng Supreme Court, mag-interpret ng batas. Di porket abogado ka na, pwede ka na mag-interpret ng batas. Baka ito interpretation mo, pero ang final say nasa Supreme Court. Pinakialaman ng Supreme Court ang Senado, ang impeachment court. Hindi, inutusan lang niya yung impeachment court na illegal itong pagsasampa ng kaso. Therefore, null and void ito at wala kayong jurisdiction. Hindi nyo dapat to i-hearing. O, hindi ba? Nakialam? Hindi. Nagturo ng tama. Ito yung tamang gawin. Oo. So, ang Senate, may choice kung susunod o hindi. Merong 4 na tanga, hindi marunong sumunod. Palibasa, hindi mga abogado. O, kaya ayan. Ito, nandito tayo ngayon. The raison d'etre of the judiciary is to complement the discharge by the executive and legislative of their own powers to bring about ultimately the beneficent effects of having founded and ordered our society upon the rule of law. Mr. President, distinguished colleagues, the institution that is the Supreme Court, together with all other courts, has long held and been entrusted with the judicial power to resolve conflicting legal rights regardless of the personalities involved in their suits or actions. The court has dispensed justice over the course of time, unaffected by whomsoever stood to benefit or suffer therefrom, unafraid by whatever imputations or speculations could be made to it, so long as it rendered judgment according to the law and the facts. No one is above the law or the Constitution. This is a basic precept in any legal system which recognizes equality of all men before the law as essential to the law's moral authority and that of its agents to secure respect for and obedience to its commands. Perhaps there is no other government branch or instrumentality that is most zealous in protecting that principle of legal equality other than the Supreme Court, which has discerned in its meaning and ramifications through its application of numerous cases, especially the high-profile kind in the annals of jurisprudence. The Filipino nation and its democratic institutions have no doubt been put to a test once again by this impeachment case. Accordingly, the court resorted to no other than the Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po sa ang mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema. Ayan, pag-abogado, ganyan. Yung putang ina. Pag tumakbo ka ng matulin, pag natibo ay malalim, gago. Tangina mo, may sapatos na nga naman ngayon. Mas matanda pa si Marcoleta sa'yo, pero alam ni Marcoleta na sinong gagong tatakbo ng matulin ng nakayapak. Tayo nang yan, magsapatos ka. Hindi ka matitibo. Anak ng tinapay ka. Tangina to si Tito Soto eh. Dinadaan nyo kasi lahat sa joke. Tangina nyo, kala nyo nagbubulagaan pa rin kayo dyan eh. Hayop talaga naman. O ganito, magpaliwanag pag abogado. Eh putangina, pag nag-aabogaduhan, madami na akong mga desisyon na ginawa para sa mayorya. At oftentimes, tama ako. Di putangina mo, ikaw na. O di, ikaw na tama. Eh paano ngayon? Mali ka. Oh. Baka tama ka lang kasi gusto mo lagi kang tama. O kaya baka may tama ka. Oh. Kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin ito? Ano nga ba ang pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Hindi ba? Ayan yung subalit ngayon, tila nag-iba. Yan yung sinasabi natin, mga bossing, na double standard. So, mantakin mo ha.
Meron na rin isang impeachment na napigilan dahil sa temporary restraining order ng Supreme Court at dahil na nga dito sa binabasa ni Chis Escudero. Wala namang ganitong issue nun na parang magugunaw na Pilipinas. Ganon din naman, pera din naman ng gobyerno yung pinag-uusapan nun, pero nairaos naman natin. O bakit ngayon ang daming umiiyak? Kasi si BP Sara yung involved na putya yan. Alam din naman ng lahat ng mga Pilipino na kung merong magnanakaw, kayo yun, hindi si Inday. Diba? Oh, so ayan yung sinasabi ni Chis Escudero dito na masyado kayong bias. Huwag kayong bias. Kung maingay kayo ngayon, sana nung kay Davide, maingay din kayo noon. Oh, pero bakit ngayon lang kayo maingay? Kasi nga si Inday Sara yung inyong gustong hindi na makatakbo sa any position sa gobyerno. Bakit? Kasi mga Duterte kalaban ng mga adik, pusher, kriminal, kuratong baliling, kurakot, lahat ng mga NPA o yan masasabi ba natin na lahat ng pondo na umiikot para dito sa impeachment na to napakalaki ng posibilidad na galing yan sa kasamaan yung pera na pinaiikot ngayon? Sino ba magbebenepisyo kung mawawala si BP Sara sa paglilingkod bayan? Sino magbebenepisyo? Unang magbebenepisyo, mga komunista, mga makakaliwa. Kaya nga putang ina singiwi. Kaya nga singiwi, putang ina yan, lalo na baka yung nguso niya mapunta na sa likod sa kakareklamo Kaya nga reklamo yung makabayan. Kasi gusto ng makabayan na mawala si Inday para maging komunista tayong lahat. Gusto ng mga makakaliwa na sila ang gobyerno. Oh, kaya nga, sino pa ang mga galit na galit? Yung mga drug lord, yung mga pusher. Yan ang mga galit na galit kasi nga kalaban yan ng mga Duterte, yung mga kurakot. Kita mo. Bakit ba nagsimula itong pagbanat nila kay Inday Sara? Hindi ba si Pangulong Duterte binabanatan ng Congress? Pinakakadiri daw at pinakamarumi na ahensya ng gobyerno. Puros kawatan daw yung mga tao diyan. Kita mo, hindi ba? Ayaw nila sa mga Duterte kasi nabibisto sila ng mga Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Kaya ganyan. Posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority. Do you hear this congressman cite some jurisprudence from the Supreme Court? Narinig mo sila magganito? Wala. Narinig mo yung mga pukin ng inang mga komunista na yan na nagsasite ng mga ganito? Wala. Ito, may pinaghuhugutan. Itong si Cayetano, itong si Senate President Chis Escudero, may pinaghuhugutan na nangyari na nung nakaraan. Pero itong mga kupal na mga komunista, kupal na mga congressman na mga kawatan, ang pinanghuhugutan niyan, putyang inang yan, yung takot nila na pag nanalo si Inday, putya, lahat ng mga demonyohan nila ma-expose. Yun lang yun, mga bossing. So they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere
to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance, or if at all, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I make these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Diba? Ayan yung isa sa gusto ko sa sinabi ni Jesus Cordero. English kasi. Pero intindihin natin. Ang sabi niya dito, ang daming mga legal luminaries, ang daming mga academes, ang daming mga self-proclaimed political analysts at experts na nagsasalita tungkol dito. Putang ina nyo, di sana nag-apply kayo sa Supreme Court. Di sana pumasok kayo sa Supreme Court para kayo yung nagdidesisyon. Hindi kayo nagdidesisyon Hindi kayo kasama sa deliberasyon. Hindi kayo kasama doon sa paghihimay-himay nung instances. Tapos, nagsasalita kayo. Sabihin na natin, ex-Chief Justice ka. Anong ibig sabihin? Hindi ka na pwede magkamali? Mabango tae mo? Pag tumae ka at hinawakan mo, inamoy mo, amoy angel's breath yan. Hindi ba? Hindi pwedeng gano'n na porket dati kang justice, tama ka na. Hindi ka kasama doon sa grupo nung naghimay-himay nung issue na yan. Mantakin mo, unanimous, lahat sila pumabor sa pagbasura ng impeachment. Tapos mas magaling ka. Kung kinang ina mo ka, sino ka? Si Carpio? Si Monsod? Ano ka mas magaling ka kaysa doon sa 15 justices? Ulul! Nyo. Kung gusto nyo naman pala na magdesisyon, pumasok kayo sa Supreme Court, yung mga Chief Justices na retired na. Kung gusto nyo, putakin na, mag-unretire kayo, bumalik kayo sa Supreme Court. Para lahat yung statement ninyo, merong bilang. Walang bilang statement yun, hindi naman kayo taga-Supreme Court. Tapos lahat kayo, mga anti-Duterte pa. Ina nyo? Miyembro po ba sila ng Supreme Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Alam ito. Noon ko pa yan sinasabi sa inyo. Maraming mga abogado dyan, naggagaling-galingan, sina nag-i-interpret. Di ba? Tingnan ninyo. Di ba may dalawang abogado, parehas silang magaling. Yung isa nasasakdal, yung isa nagsasakdal, nagdidemanda. O kaya nag-aakusa. Nasasakdal at saka nag-aakusa. Hindi ba parehas silang magaling na abogado o parehas silang matalino? Paano natin nalalaman kung sino yung panalo sa kanila? Merong judge. At yun ang Korte Suprema sa awayan ng mamamayang Pilipino, ni Inday Sara, ng Congress at ng Senate, merong isa na kataas-taasan na magsasabi kung sino yung tama sa mga loko-loko na yan. At yun po ang Korte Suprema. Ngayon, mga bossing, kung ang Korte Suprema hindi natin irerespeto, di pati yung mga kaso, wala na rin irespeto. Pati yung mga nag-hearing sa RTC, wala na ring respeto. Kasi, pagka hindi pabor sa'yo yung desisyon, tangina, nabayaran yung judge, ganun kaagad nasa isip nyo. Hindi ba? Di naintindihan nyo na ngayon. Yan yung sinasabi ni Cheese, na it's the Supreme Court. Sila ang nag-i-interpret ng batas. Sila ang nag-i-interpret ng ebidensya at nagsasabi sino ang may sala, sino ang totoo, sino ang mali.
Hindi presidente. Oo, Supreme Court. Kaya makinig kayo. Huwag kayong epal. Demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking in the past, and have borne the brunt of this. Sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun. Oh, okay lang sa kanila. Di naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, ha? Hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi pa final. Kapag ka-conveniente yung mga salita pa. Yun ang sinasabi ko, mga bossing. Impeach Sara now. Impeach. Gusto nyo, i-impeach na kagad ng Senado si Sara ngayon. May sistema at proseso yan. Hindi ba? So ngayon, hindi ginagawa ng Senado. Galit na galit kayo sa Senado. Ang sabi nyo sa Senado, Supreme Court lang ang makakapag-desisyon. Nag-desisyon ngayon yung Supreme Court. Mas matindi pa sa forthwith yung binitawan ng Supreme Court. Ngayon, ayaw nyo. Gusto nyo, wait lang, antayin natin. May motion pa. Tangin na ninyo, si Pangulong Duterte, meron din siyang motion. Motion to motion for reconsideration, and nagre-request siya na humarap siya sa local judicial authority. What happened? Nandun siya sa Hague ngayon. 'Di ba? Hindi kayo gusto nyo agad-agad pagka pabor sa inyo, pero kapag hindi pabor sa inyo, ayaw nyo. Ang inang mga double standards yan. Pabor sa posisyon nila. Edi okay lang, kapag hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain. Sabi nila, wala naman mawawala eh. Wala naman mawawala kung antayin natin. Anong walang mawawala? Tangina nyo, hindi na nga nakamove on yung Pilipinas dahil sa hayop na impeachment na yan. Ang dami nang nawawala, pati mga pagkakaibigan nawawala dahil dyan. Kaya yung mga nagre-request niyan, alam mo na. Alam na kung sinong mga kakampi ng mga yan. Komunista, makakaliwa, yung makabayan, yan ang kakampi ng mga yan. Ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina, kaugnay ng motion na pinagbabatawan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sinumang Senator Judge. Dahil trabaho daw ng depensa yon. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yon? Hindi naman po pwede. Na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration, and rightfully so, and not by this chamber. Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan. Na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary under its powers to interpret the Constitution and the laws has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As I stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na ma-resolve ang motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon.
Sinight ko rin kanina ang Section 1, Rule 16, AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ka ito'y nagkaroon ng entry of judgment, maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina ni Senator Cayetano ang Section 4, Rule 39 ng Rules of Court na nagsasabi na immediately executory ng mga desisyon ay hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration. Yun ang hindi din na naiintindihan. Immediately executory, agad-agad, ngayon na. Ibig sabihin, hindi na rin magbabago isip nila. Sinong gago ang nagdesisyon na tapos babaguhin din niya? Kaya nga niya pinagagawa ngayon na kasi emergency yan, now na. Gawin nyo na. O may motion sila, wala akong pake. Gawin nyo na yan, ngayon na. Yung motion nila, may dadaan yan sa proseso. O basta, ang unang utos, now na, ngayon na. Hindi naman nakalagay doon na immediate executory hanggang until merong mag-file ng motion for reconsideration. But until then, gawin nyo na yan. Walang ganun eh. Sana, di ba nilagay ng mga judge yun na alam naman nila na mag-motion for reconsideration yung mga buwaka ng inan yan eh. O anong sabi di sana nilagay ng Supreme Court doon na itong decision na ito ay pwede nyo nang gawin. O, pero kung motion for reconsideration, mag-antay kayo. Oo, pero pag hindi nag-motion, karnain nyo na. Wala namang ganun sinabi ang Senate ay ang Supreme Court, even if alam nila na magmo-motion for reconsideration yung mga tolongges na yan eh. Ibig sabihin yun na talaga desisyon nila. Yun yung hindi maintindihan ni Risa Ontiveros, ni Bam Aquino, ni Lacson at saka ni Tito Soto. Tsaka ni Kiko Pangilinan. Yun yung hindi nila maintindihan na hindi ito katang isip lang. Sinong tatanga-tanga ang nagdesisyon tapos pinamamadali yung pag-execute ng decision tapos magbabago din ang isip nila. Walang ganun. Sa mundo ng mga tanga, sa mundo ng mga ogag, sa mundo ng mga inutil na katulad ni Risa Ontiveros, gumagana yan. Pero sa totoong mundo, ayan, hindi yan gagana. Kaya nga, sinasabi nga ni Marcoleta na sa tanda ko na to, I am a litigator and nakabantay ako sa mga jurisprudence. Sinabi ko dito na wala pa ng unanimous decision ang na-turn over. Kaya nga ito si Risa, may mga sinight, dalawa, mali-mali pa. Na pa siya, itinama pa siya ng Korte Suprema. Diyos ko po, nakakahiya. O, tangin na kasi, nagmamatali-matalino. Sinabihan nga ni Duterte ng guilt is personal. Hindi niya naintindihan. Tapos nagtatali-talinuhan. Diba? Guilt is personal. Yes, it's very personal, gaga. Yung kasimple-simpleng kasimple-simpleng term sa batas, hindi mo naintindihan eh. Tapos gusto mo pa maging presidente someday. Ay talaga ni Trillanes, pinagli kayo sa bulok na itlog. Oh, wala kayong silbi parehas. Nakabinbin. Ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat ng desisyon ni Justice Tony Carpio. Ang boses ng masa hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot,
lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala